Hello madlang people, ay isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Ang bago ko po umpisa ng aking update, gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga sumusuporta sa atin, at sa mga nanonood po sa atin, at sa mga fans at mga vassals din po. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon, sa may kapal po na nagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa mga content ko. Maraming salamat po. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo dahil hindi po ako nakakabuo ng content kung wala po kayong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Hello, umpisahan na po natin ng update for today. Ayon po sa aking source po, legit source po, pinagalitan ng isang veteran vlogger ang mga fans ng Kim Pao, kung saan po ay hindi pala fans ng Kim Pao po, sorry, hindi pala fans ng Kim Pao, kundi fans ng Kim Emerald noon, na kung saan po ay gusto nilang pag-awayin or paghiwalayin ang tambalan ng Kim Pao. Dahil daw po sa isang comment na kung saan po ay hindi na lang po natin babanggitin kasi mahirap naman po magbanggit sa ganitong sitwasyon po. Alam naman natin yan. Dahil daw sa isang comment na kung saan po ay parang paninira ata sa tambalan ng Kim Pao. Kaya nga po daw ang sabi ni veteran actress, hindi na natin pabanggitin kung sino yung content creator na veterano po. Isa siyang blind items ko na lang po ito. Isa siyang may edad na, yung kagaya na lang ng lola ko siya. Tapos may tatlo po sila tuwing nagbablog po. Hindi, ayaw ko pong magbanggit ng pangalan kasi alam naman natin lahat sa panahon ngayon mahirap na, di pa po ba? Pinagalitan daw niya ang isang buzzers dahil nga po sa dami siguro ng negatibo na kinoment niya mismo sa tambalan ng Kim Pao, at iyon po ay napansin ng isang veteran vlogger at mismo ata dun sa mismong live niya at content niya ata, dun ata siya nag-reply. Yun po yung sinasabi dun sa content na yun. At nagalit yung si veteran vlogger at pinagsabihan itong si basher, which is tama naman po. Para sa akin po, alam naman natin lahat na ang tambalan Kim Pao ay bago lang. Wag naman natin mamasamain na yung mag-correct ba kung ano ba yung mali. At saka, wag naman natin sobrahan. Alam naman natin lahat na ang Kim Pao po ay isang tambalan na bago. At hindi lamang po yan. Isa din po sila sa mga inspirasyon sa mga magulang po natin, sa mga yung kanilang fans, nagbibigay ng aliw, saya. Yan po yung palagi natin tatandaan. Okay po, free po, wala pong bayad mag-comment. Pero wag naman natin sobrahan. Yung pagka-negatibo ba, wag naman tayong maging negatibo sa kapwa po natin. Dahil nga po, mahirap din po yan eh. Kung ikaw kaya yung nasa sitwasyon nila at saka bigla ka na lang maging negatibo at alam mo ang pinag-uusapan naman po dyan is isang karir. Kung saan po sila kumikita din po sila. Yun po yung pinag-uusapan dyan. Wag po tayong maging personal, kumbaga ba. Normal lang naman yan na may ayaw at may gusto sa tambalan, pero sana naman po mag-comment po kayo na maayos para naman hindi naman wala bang magagalit, wala kayong masasagasaan kahit sino man dyan po. Yan lamang po ang opinion ko at advice ko sa mga buzzers po ng Kim Pao. Dadako na naman po tayo sa isang usapan. Ayon sa isang vlogger na naman po na kinonfirma pala ni Daniel Padilla, kinonfirma niya na pala na may girlfriend na siya, pero hindi pa kailangan na isa publiko na may girlfriend na siya. At saka kaya pala nag-sign siya ng solo artist dun sa ABS-CBN noon dahil nga po nalilink na pala siya sa anak ni politiko. Gano'n na lang natin. Ayaw ko na magbanggit ng pangalan kasi baka mamaya
magurgur tayo. Ito, may nalilink na pala siya nga noon dun sa babae na yon, dun sa bago niya. Kaso nga lang, syempre, ang turing kasi yung parang sa kay Andrea lang ba, yung turing-turingan is parang kapakapatid na maliit, yung kaibigan, yung pala, kinakakain kaibigan na pala. Yun pala. Pero, ang sabi ng mga netizen na nakakakita sa kanila, marami na palang spotted kay Daniel at yung bago niyang girlfriend na nakikita sa mga mall, sa mga restaurant. At ito pa, hindi lang po yan. Kaya pala in-endorse ni Daniel Padilla yung J. Castle kasi po sa kanila pala yun. May partnership pala yung bago niyang girlfriend sa ngayon at parang mas malaki ata yung parang bigay ng pamilya na yun dun sa business na yun. Kaya pala niya ininderso at kaya pala siya napapreskon. Yun pala yung point nun. Tapos, nung nalaman pala ni Catherine na may something na kay Daniel, itong si Daniel, ma-pride pa pala. Instead na suyuin si Catherine, siya pa talaga yung nagtampo at nagalit at kusang umalis at iniwan pala si Catherine. Kaya pala si Mami Min, nagtataka kay Catherine kung bakit ganun na yung katawan ni Catherine na halos bagsak na. Yun pala, hiwalay na pala sila ni Daniel after 4 months. Pero sa publiko po, hindi pa sa publiko ang kanilang hiwalayan dahil nga po may mga bago silang movie. At yan nga po ang update natin sa lahat ng mga showbiz natin. Maraming salamat po. Sana naman ay pagpatuloy po natin na panoorin, subscribe at saka mahalin po natin ang content ko. Maraming salamat po.